Ganito lang kadali mag-register sa SSS Online. Nga pala, applicable ito both sa computer at sa inyong mga cellphone. O nga pala, registration ito para makalogin sa SSS Online. Hindi po ito yung registration kung saan magkakaroon kayo ng SSS account. Una, sa inyong mga computer or cellphone is i-open nyo lang ang inyong internet browser. And then, i-search nyo lang ang SSS website. I-click nyo lang yung result na ito at mapupunta na kayo sa sss.gov.ph. Click nyo lang yung member login and then mapupunta na kayo dito sa member login website. I-click nyo lang yung register sa ibaba and then magpo-prompt na itong mensahe na ito. Ang mensahe na ito ay isang reminder kung saan ito yung mga dapat nyong ihanda sa pagre-register sa SSS Online. Gagamitin kasi ito sa pag-verify ng inyong impormasyon sa SSS. 6 yung option na pwede nyong pagpilian. Kung ano yung meron sa inyo is pwede nyong piliin at yun yung inyong ihanda. I-click nyo lang yung box sa I certify, then click nyo lang yung proceed. At mapupunta na tayo sa online member user ID registration. May mga impormasyon kayo dito na kailangang ilagay. Unang-una is ang inyong SSS number or yung SSS number na nakarehistro sa SSS. Pangalawa is ang inyong active email address. Tandaan nyo po dapat active kasi isisend dito ni SSS ang confirmation kung nag-proceed or nag-activate ang inyong pagre-rehistro sa member login online. Also, kung hindi nag-activate is isisend din ni SSS yung rason kung bakit hindi na-activate yung pagre-rehistro nyo sa member login online. Kaya napakahalaga na dapat active email address yung kailangan nyong ilagay. Ang sumunod is ang inyong preferred user ID or yung parang tinatawag na username na gagamitin nyo kapag nagla-login kayo online. Sunod naman ay ang inyong personal information kung saan kailangan nyong ilagay ang inyong last name or surname, given name, middle name, kung meron kayong suffix or yung mga junior, ganyan. And also, yung date of birth. Naka-indicate naman kung ano yung magiging format ng inyong date of birth. Sa inyong mailing address or address, ilagay nyo lang kung kayo ay nasa Metro Manila or sa province. Click nyo lang yung box. Kung nasa province kayo, select nyo lang kung saan kayong province. Also, need nyo ring hanapin or iselect kung nasaang municipality kayo. After that, doon sa kanan na part, i-select nyo kung anong barangay kayo. Nga pala is meron ding option kung nasa ibang bansa kayo. So, dito is pwede nyong ilagay kung anong country and yung address nyo para yung mailing address nyo is mag-reflect na sa ibang bansa. Ang susunod is yung registration preference. Kung naaalala nyo is ito yung mga option na pwede nyong ihanda na gagamitin sa pag-verify ng inyong registration at ng impormasyon nyo sa SSS. Isa lang yung kailangan nyong piliin at tips lang, dapat piliin nyo yung talagang sure kayo na sigurado na tama yung ipoprovide nyong impormasyon. For example, itong mobile number, so dapat sure kayo na yung mobile number na ilalagay nyo dito is yun yung mobile number na nakarehistro sa SSS kasi gagamitin ito sa pag-verify ng inyong SSS information. Kagaya ko, ang aking nilagay is yung employer ID number para sigurado kasi di ko alam kung ano yung mga nakarehistro doon sa aking SSS. Medyo matagal na kasi ako nagrehistro sa SSS. After that is pwede nyo nang i-click yung box doon sa I'm not a robot and then check nyo rin yung box na I accept the terms of service. Click nyo ngayon yung submit and then may magpo-prompt na confirmation page kung saan dapat nyong i-confirm
yung mga impormasyon na nilagay nyo. After nyong makonfirm na tama lahat ng impormasyon na nilagay nyo, is pwede nyo na ngayong i-click yung confirm. After clicking confirm, is meron na namang prompt message. Ayan. So, pwede nyo na lang i-click yung OK. After that is mapupunta na tayo dito sa mensahe kung nagsasabi na successful. And next natin gagawin is dapat i-open natin yung email address na ni-register natin. Open natin ngayon yung ating email account na ni-register. And then, punta lang kayo sa inyong inbox. Kung wala sa inbox, punta kayo sa spam message. Kung makikita nyo dito is nandito yung mensahe or email ni SSS Web Registration. At makikita nyo rin na nagsasabi na hindi naging successful yung aking pagre-register online dahil yung SSS number ko is already registered. Ibig sabihin is naka-register na pala ako dati sa online website. Pero kayo, kung nakatanggap ng email galing sa SSS, i-click nyo lang yung link na nagsasabi na maggagawa kayo ng inyong password. Sa part ko kasi na to is kailangan kong i-retrieve yung aking account. Kung gusto nyong panoorin is pwede nyong ipagpatuloy. Una is pumunta or bumalik ako sa SSS website. At kinlik ko doon yung forgot user ID or password. Dito is may option na pwede nyo piliin. Either may registered email address or security question. Sa akin, nilagay ko is yung may registered email address. And then, after that is kailangan nyo nang ilagay ang inyong SSS number. Also, yung verification code is need nyo din ilagay. Then, click nyo lang yung submit. Pag click nyo ngayon ng submit is magpuproceed na kayo at makikita nyo na kung anong email address yung nakaregister doon sa inyong SSS. At ang need nyo nang gawin ngayon is i-open yung email address na yun at i-check nyo yung inbox nyo para mapalitan or ma-recover nyo ang inyong SSS member login online. I-open nyo lang yung registered email. Kaya nga napakahalaga na kailangan tandaan nyo yung email address at active dapat. So sa inbox, click nyo lang yung SSS password reset request. At makikita nyo na yung example na email na ito. Click nyo lang yung click here. Ayan, at magpuproceed na kayo dito sa part na to kung saan magre-reset or maglalagay na kayo ng bago nyong password. Set up lang kayo ng bago nyong password and then click nyo lang yung OK and then okay na. Pwede na kayong mag-login ngayon sa SSS Online at mag-enjoy sa mga contactless na transaction or mga services na pwede nyong gamitin or gawin using the SSS online website. Yun lamang po, maraming salamat. For more tips and tutorial, please follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like, comment, and share this video for more.